sumasamba sa iyo, Panginoon. Nagbibigay galang kami sa pinakamataas na paggalang, na kung saan ang lahat ng tuhod ay luluhod sa harapan mo. Lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ang aming Panginoon. Ang dahilan kung bakit kami narito, O Diyos, upang parangalan, sambahin, dakilain ang kabanal-banal ng pangalan mo. Sa umagang ito, inikilala po namin na you're holy, holy, holy God. Kami ay nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo, Lord. We pray, Holy Spirit, that search our hearts, O God, and see if there are any wicked ways in our hearts, Lord. Forgive us, O God, and cleanse us, O Lord, as you promised in your word, O God, that if we confess our sins to you, you are faithful and just to forgive us, O God, and cleanse us, Lord, sa lahat ng aming kakulangan. Salamat po sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesus na naglilinis po sa lahat ng aming pagkukulang. Malaya po kami magkatulog sa inyong banal na dugo. Malaya po kami sumamba sa inyo na may malinis na puso. Napakalaga po ang mensahe sa umaga ito. Ang paglalakbay sa ilang, Lord, na sa kabila ng mga iba't ibang hamon, sa kabila ng mga iba't ibang pagsubok, ay masaya po kami at tiyak na kami ay makakarating sa upang pangako. Salamat sa inyong banal na dugo na mag-iingat sa lugar na ito at dinideklara po namin ang kapangyarihan ng inyong banal na salita. Salamat sa kaligtasan, kagalingan, kagalakan. Salamat po sa mga dakilang bagay na gagawin niyo po sa aming kalagitnaan. Sapagkat maingat namin binibigay sa iyo ang pinakamataas na gloria. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Alam ko rin po po, sa buhay natin, may takot ka man sa Diyos o wala. Mananap ko lang tayo ng kunti. Normal lang ang isang tao dumadaan sa pagsubok. Ngunit, bakit? Kapakapalan mo, kapatid, na may Kristo ka sa puso mo. Dahil alam natin, nasasamahan ka ng Panginoon. Dadaan ka man sa apoy na pagsubok. Hindi ka masusunog. Dadaan ka man sa ilog ng mga hamon. Hindi ka malulunod. Sapagat kasama mo ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Ay buhay, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos, hindi ka malulunod. At kapag, i-challenge mo na parati, bago mag-rapture, sa unuhin mo ang Psalms 23, one chapter. Hindi lamang natin sila sa ulo, kundi sila sa buhay natin. Ang salita ng Panginoon, na ito na po yung verse na ito, chapter na ito, ay i-enjoy mo ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano kayo na tayo ay masaya ang tunay. Hindi ka natutulog siya kaya wala yung pilay. Hindi po. Kahit may hamon, masaya ka. Dahil nandoon sa puso mo yung kagalakan. At ang Psalms 23 whole chapter, sa verse 1, the Lord is my shepherd. I shall not want. Lahat ng mabubuting bagay na kailangan mo, binibigay ng Diyos. Hindi lahat ng gusto mo, binibigay ng Diyos. Hindi mabuti sa iyo. Lahat ng mabubuting bagay na kailangan mo, binibigay ng Diyos. Mari mabigyan natin ang paralan po natin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay napakabuti sa buhay natin. Hallelujah! 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 Purihin ang Panginoon ay magiging po natin ang ating mga kamay. Ang Diyos ay karapat-dapat na purihin. Psalms 23 whole chapter. Ginagawa natin ito sa prayer meeting natin minsan sa mga kawayan. Dinideklara natin, mapakingkins ka man o inayos anumang translation na meron ka, mapatagalog ka man, Pangasinan, sabay-sabay po natin ideklara. Na ito'y may kagalakan. Ito yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Dahil kung ikaw yung pinagaman mo, tayong pilay. Ay, ano po, baka nagkamali ka. Kung meron mang pinakamasayang tao, yung may Kristo sa kanyang puso, sino yun? Parang
Sino yun? Meron bang mas malakas? Sino yun? Sino yun? Tama. Dahil tinanggap mo si Kristo sa puso mo. Hindi lang yung milyonaryo ang pinakamasayang tao. Hindi mo maganda ang pinagpala na may Kristo sa kanyang puso. Kaya kung sino ang pinakamasayang tao, ay may Kristo sa kanyang puso. Mag-init mo natin ang Psalms 23, whole chapter. Ano man, Tagalog, Pangasinan, English man, or ano man translation na meron kasi. Kaya natin ito yung pinapagalan sa Diyos tayo. Dahil pag nakaupo ka para naipit. Hallelujah! Bago mag-rapture, encourage ko po, paisagawa natin ito, paisagawa natin. 1, 2, 3, go! The Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. And I love the green pastures, and let me beside the still waters, and restore my soul, and let it be in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and the staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Kapag tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng wilderness? Ano ang ibig sabihin ng salitang ilang? Ano po sa Pangasinan ang ilang? Mga minamahal ko, Pangasinan. Ano po sa Pangasinan ang ilang? Para siyang kagubatan. Panay Tagalog lang, no? Wilderness and neglected or abandoned. No? O ito ay isang lugar na pabayaanan. Inabando, isang haptiman, isang bayan o isang lugar. Yung ang ibig sabihin ng salitang wilderness. Long journey. Tingnan mo natin ang background sa mandali. Kapag tayo nababasa ng Biblia, tinitingnan natin ang background ng pagiging natin mga gawaan. At ang background na ito ay palagi nyo nang naririnig. Naiintindihan na po natin ulitin lang. According to the Bible, the Israelites' journey from Egypt to the land of promise should have taken short time. Ayon sa mandalubhasa sa Biblia, mula sa Egypt kung sila inilabas ni Moses, papunta ng pangako ay 11 days lang po talaga. Nakari mo 11 days lang po. Okay, sabihin mo ng 1 month po. Lumabagan, 1 month, isang buwan. Ang tanong, abay ngaron. Kaya po kung Ilocano na ron. Abay ngaron. Bakit umabot po ng 40 years ang paglalakbay nila sa ilang? Tayo ay humaharap sa iba't ibang pagsubok na siya ibig sabihin ng ilang. Bakit umabot sila ng 40 years kung kaya naman pala ang 11 days ayon sa mga talubhasa sa Biblia? Ano po ang naging dahilan? Ano po yung mga sunod no ating imabot ng 40 years? Meron po tatlong dahilan na makita natin sa Bible. Babagitin ko po na mabilisan. Kaya sila yung umabot. Ito po yung mga mananampalataya. Israelites lang po tinubos ng Panginoon. Number 1, lack of faith. Sila ay kulang ng pananampalataya. Iba yung pananampalataya na matanggap sa ating Panginoong Yesus. Ito'y kakulangan ng pananampalataya. Marahil sinasabi nila, sa mga Diyos. Wala po. Sabi nila, ano po, kakulangan
wages, yung pagsuway. So, itong tatlong ito ay umiikot pa kahit saan na magtingin sa Biblia. Ito po ang dahilan kung bakit sila po'y umabot ng 40 years. Tingnan natin ang views and wilderness. Yung tanawin sa ilan. Tingnan po natin sa madali. Ano po ba tanawin sa ilan? Mga kapatid, kapag makita mo po gaano kabuti ang Diyos, pamamangka ka na lamang. At meron po tayong kanta na count your blessings till the one by one. Mamamangka ka na lamang dahil hindi mo kayang bilangin ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo kayang bilangin ang pagpapala ng Diyos. Kaya minsan ang isang mananampalataya hindi nakakapagpatuloy dahil nakatutok siya sa problema pagsubok. Tutok tayo sa Panginoong Yesus. So, ano po ba ang mga dapat nating tandaan upang lalo tayong malapit sa Panginoon? Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga hamon, sa kabila ng mga bagay na hindi mo maintindihan, ay lalo kang mapalapit sa Diyos. No, ano po yung mga bagay na dapat nating tandaan? Number one lang po ang ating. Number one po na dapat nating tandaan, o isa sa mataginang bagay na dapat nating tandaan, na sa kabila ng mga pagsubok na hindi mo na maintindihan kung minsan, dahil kung hindi mo ito matatandaan, sabi mo, kaya wala na yan. Kung sobo ang lahat, wala akin. Bigay ang lahat, wala na yan. Subalit kapag tandaan mo ang mga bagay na ito. Number one, tingnan po natin. Basahin niyo po. 1, 2, 3, go! Ulitin, minsan pa. Ang mahimalaan ng Diyos. Ang hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Amen, 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 amen. Ang hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Miracles of God. Dapat ito ang tinindaan ng bayan ng Diyos. Instead na reklamo dito, reklamo doon. Dapat na nakita nila yung himala ng Diyos. At kapag ang mga kalaban nila nag-uusap, palagi nila sinasabi, uy, yung Israelita, alam mo, tanong. Sa Exodus 14, verse 21 to 29, ang isa sa matinding himala na ginawa ng Diyos sa bayan Israel, as through wind made a path for the Israelites through the sea. Ito po yung Red Sea. Nahati ang dagat. At ang sabi po dito sa Exodus, ang Panginoon na nagpadala ng malakas na hangin, magdamag, at dumating ang punto na nahati ang dagat. Saan ka makakita ng dagat ay nahati? Saan ka makakita at meron ka na bang narinig na ang tao yun ay nahati niyang dagat? Wala po. Maliban kay Yahweh, maliban sa Diyos na pinaglilingkuran mo, na dahil magagawa ng himala sa buhay mo. Nahati ang dagat. Nahati ang dagat. Ano pang ginawa ni Yahweh? Kaya, di ba sumunod sila si Paraon at yung mga patigma? Anong nangyari? Lumubog po yung kanilang mga gulong ng karwahe. Bumalik po yung dagat at lahat sila ay nalunod. Nakita na lamang ng bayan ng Diyos na nagkataanan po o lumutan po yung mga bangkay na mga Egyptian na sumunod sa kanila. Ano pa mga himala ng Diyos na pakarali po? Ang isa sa himala ng Diyos, sa Exodus 15, verse 22 to 25, meron po silang lugar na narating. Ang tubig po ay napakapait. Sa sarili ng pagkasabi ng kuya, tayo mo, tagalay pait. Paano tayo tumigay? Pero sa kapangyarihan ng Diyos, mababasa ko yun sa Exodus 15, verse 22, na ang tubig ay naging masarap at ito po'y kanilang nainom. Ang dami pong himala. Hindi na natin mabanggit isa-isa. Pero punong-puno ng himala ang Diyos. Meron po bang ginawa
kabutihan ng Diyos. It is good to remember the goodness of God. Ano yung mga himala na hindi mo kaya magpaliwanag? Ano yung himala na ginawa ng Diyos sa buhay mo na kahit ang doktor ay mamamanga? Eh talaga, sabi ng doktor sa'yo. Ano yung himala na ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ang dami na po. Number 2, na dapat nating tandaan. Dahil ang Diyos ay nag-uusap sa atin dahil hindi masapat sa Israel, bagaman ito ay naka-address sa kanila. Ang Diyos ay napakabuti. Number 2, provision. The Lord provides in the wilderness. Kaya nga may kanta tayo, Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha. Alam niyo po, napakabuti ang Diyos. Ang mga salita ay tuya, hindi po lang tinapay. Hindi po lang kanon tayo. Ano ginawa ni Yahweh? Ang Diyos ay nagpadala ng masarap na mana. Nabasa po ba natin yan? Ang mana po, maninipis na maliliit, napakasarap na parang galyetas. Pag umaga na yung harapan ng mga kampamento nila puno-puno, ng namumulot na naman po yung mga salita. Reklamo na naman sila. At hindi ba may karni bumon. Ano ginawa ni Yahweh? Ang Diyos ay nagpadala ng maraming Anong pinadala niya? Anong pinadala niya mga kapatid? Ang alinlangan kayo. Anong pinadala ni Yahweh? Mana at pugo. Ikasin niyo muna. Ikasin niyo. Ano ang pato? Pugo. No? Talaga po. Talaga nagsawa po yung mga salita. Tinapay ang pugo. Ang Diyos ay napakabuti sa atin. Hindi niya pinababayaanan. Sino sa atin ang hindi kumain? Mahali wala mo sa akin na yung hindi ka kumain. At ang kinakain ni, alam ko ang Diyos ay napakabuti sa atin. Katapos ng breakfast, alam mo, kain na naman. Pag yung nakain mo, panalihan, kain na naman, minit na hapunan. Ang Diyos po ay napakabuti. Meron po isang tunay na takbo. Marahil ay bakit mo na ito? Meron po totoong ampunan, Kristiyano ampunan, sa isang maliit na lugar sa bansa na yun, ay nag-ampun po sila ng maraming bata. So, nagpagawa po sila ng malaking building, hindi ko na alam kung gano'ng malaki yun. Yung mga bata na ang mga magulang na matay sa gera, inampun nila yun, mga bata na walang pag-asa, napakaganda. So, bakit dumating isang punto, pagkakataon na ang bahay ang puna na yun ng mga bata Kristiyano, naubusan po sila ng tinapay at gatas na pangunahing pagkain ng mga bata. Bilang mananampalataya, alam natin, ang una natin gawin, hindi ka tatakbo kung sino ang mautangan mo, hindi ka tatakbo yung kamag-anak mo, o po ang tao ginagamit ng Diyos. Subalit kahit 1,000 pang tao ang puntahan mo, kundi sila hipunin ng Panginoon. Bilang mananampalataya, ang una nilang ginawa, 10 na yun sila ay lumuhod. Nanalangin, Lord, wala na po kami ipapakain sa mga bata. Hindi ko na kung ilan ang bilang ng mga bata, ang dami. Wala na po kami ipapakain, Panginoon. Kayo po ang mag-provide. So makikita natin yung provision ng Panginoon. Hindi naman hiningi yung pagkakataon. Ang katugunan ng Diyos kung minsan hindi mo maunawaan. Tama-tama, meron pong napakalaking truck. Hindi ko na alam kung tapos sa napakahabang truck. Hindi ko na alam yun. Napakahabang truck. Punong-puno ng pagkain. Gatas, tinapay, kiso, at iba pa. Hindi po hinihingi ang pagkakataon.
ulap. At kung gabi sa pamagitan ng halibig apoy ang tumatanglaw sa kanila. Pero nyo po verse 22. Laging nasa unahan nila ang ulap kung araw at ang halibig apoy kung gabi. Palaging naroon po yung proteksyon ng Diyos, ang pangalaga ng Diyos. Ang mga driver po, kaya pag may pinupuntahan kami ni Pastor Kong na hindi pa namin napuntahan, tayo gumagamit ng Google Map or etc. Sasabihin, kaliwa kanan. Para hindi ka maligaw. Pero kung minsan, naliligaw din kami. Ano may pagano? Nahuli. Kung minsan, nakalikot ka na, nahuli lang. Pero ang Diyos, in Old Testament times, pero nyo po ito talaga sila maliligaw na nauna po yung ulap eh. Haliging apoy. Pero nyo po yan palagi nauna. Hindi nakikita ng physical na kamay mo, na mata mo. Hindi nakikita ng physical na mata mo. Pero palagi kang iniligtas ng ating Panginoon. Amin po ba? Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Oo, bigyan natin ang palakpak. Parangalan ang ating Panginoon. Hindi nakikita ng mata. Palagi kang pinaglalaban ng Diyos. Palagi mo ang sinasabi. Pag nasasakyan ka sa harapan, biglang susunod. Kung paano kayo, bakit tanong na yun? Biglang gagawin. Wala nang limon-limon. Kung minsan nila yung single motor o tricycle, hindi tayo nag-judge. Wala nang limon-limon. Biglang gagawin. Kung paano nangyari doon sa mundong yun? Pero makikita natin, hindi man nakikita ng physical na mata natin, palagi kang inililigtas ng ating Panginoon. Amen! 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 Nakakauwi ka ng ligtas sa pagkakatitan. Yun naman po ang napaka-buti sa ating Panginoon. Yung proteksyon ng Diyos, Panginoon. Yung kabutihan ng Diyos, hindi lang ikaw ang iniingatan ng Panginoon. Pati membro ng pamilya mo, iniingatan ng Diyos. Yung mga anak mo, amin-amin sabi ni Mother. Mga manugang mo, mga apo mo, membro ng pamilya natin, iniingatan ng Diyos na meron isang nagpibre. Kaya purihin ang Diyos sa mga mother natin, mga tatay natin. Meron pa panalangin. Lord, ingatan niyo po ang ating buong pamilya. Dahil sa kanila, tinutuon sila ng Diyos. Palagi kang inililigtas ng ating Panginoon. Natuwa ako doon sa testimony ng ating kapatid. No? Na nag-isort na kinig. Na nagkataon na nandun si ate niya, si Engineer Charo. Na nangyari yun at mayroon nagtakbo doon sa kanya. Ang Diyos ay napakabuti! Hallelujah! Mahinang walang pagpapagpapag sa Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti! Hallelujah! Mabibigyan natin design ng puso niya na magkaroon siya ng panibagong cellphone, latest. Ano po? Nagtukma doon sa trabaho niya. Nagtitipon siya, pero alam namin yung mga cellphone na yun na latest ay mahal. Sobrang mahal. Pero anong ginawa ni Lord sa kanya? Alam ko, first na Christmas na kaisipan ninyo, ay hindi niya inasahan, nanalo siya sa raffle. At higit pa yung cellphone na gusto-gusto niya, ang nagkaroon siya para panganatin ng Panginoon. Hallelujah! Napakabuti ang Diyos. Napakabuti ang Diyos. Ang blessing ang nahabol sa'yo. Ang favor ng Diyos ang nahabol sa'yo. Dahil ang Diyos ay napakabuti. Ang proteksyon at pangangalaga ng Diyos ay asahan mo, kapatid. Ano pa, pang-apat, panguli, ang makikita natin sa tanawin, sa ilang. At hindi natin maaaring kalimutan ang 10 commandments. Ang 10 utos. Ang Panginoon Hesus ay pumalito, hindi ko pagsirahin, kundi ito ay kapal sa utos na mga utosan ng ating Panginoon. Bagaman, naligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng gawa. Dahil sa tayo ligtas na, yung mabubuting gawa ay susunod sa buhay natin. May 10 utos, yan po ang tanawin sa ilang. At meron po, ano po ba dapat natin gawin? Sa panahon ng pagsusunod
Sumigaw sa galak. Amen. Sumigaw sa galak. Hindi sinabi may time na malahimik ka. Nandun ka naman. May time na pagpupunin mo pagsamba mo ay pagsamba ay sa isip mo lahat. Pero pagdating sa pagpupuni, sabi dito, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalaki. Number 2, na dapat natin tandaan sa panahon ng mga pagsubok o pamigit mong maranasan ang kagalakan sa Panginoon. Pinakamasayang tao, hindi ka naawa sa sarili mo. Kaya Kuya Lord, kaskasya at Lord, sa kabila ng pagsubok, tatatanda natin itong pangalawa. Ano po yung una? Ay sa ilang dapat sampahin ng Diyos. Number 2, in wilderness, sige, basahin niyo po. 1, 2, 3, go! Sa ilan dapat tayo magtiwala sa Diyos. Gaano ang kalaki ang problema mo? Gaano ang kalaki ang suliranin mo? Napakahalaga yung magtiwala tayo sa Panginoon. Meron pa po tunay na testimony. Noong po bumalik na kami dito ni Pastor Gideon, ang alam lang namin Assemblies of God ay sa Bacag, Benesis doon po. So, sabi niya sa akin, ni Pastor Gideon, gusto po talaga mag-aaral tayo sa Bible School. Nandun ako siya for naging sa Mindoro, on fire siya. At dito na tayo mag-aaral sa Panginoon. Naghanap po sa Bible School, kaya pag-atin po namin, tatang-tanda ko po pastor ng Bacag, si Pastor Moniz, pero old age na po siya. Pastor, meron po ba kayong alam na Bible School? Dito rin gusto namin mag-aaral ng mag-asawa. Sabi po ni Pastor Moniz, ay po, meron. Doon sa Sangkan ko, sa Diyos niya si Pastor Cruz, yung Edelberto Senior, paano buhay pa sila. Punta ka doon dahil alam ko magbubukas sila ng Bible School. Pumunta na si Pastor Tito sa San Carlos. So, nakausap ko niya si Pastor Cruz. Sabi niya, oo, ginagawa pa itong Bible School, yung Clark Bible College na yung subalit. Merong dumating na mag-asawa, si Tom at Mary, Brother Tom at Sister Mary, na magbubukas sila ng Bible School sa mga gusto mag-aral. Nagpalista agad si Pastor Tidon, dalawa na kami. Sa madaling salita, bali siya po kami mag-aaral sa Bible School. Ang mag-asawa ng nag-uupa po sila, naghanap po sila ng medyo malaking bahay, mga kwarto, malaking sala para doon kami mag-aaral. Isang linggo na po kami nag-aaral. Nag-uusap po kami ni Pastor Tidon. Saan tayo kukuha ng ating gagamitin, gagastusin sa pag-aaral? Siyempre sa pagkain, at sa bayan natin, sa magtutulong sa atin. Pagdating po ng primary ng gabi, hapon, dahil kinabukasan walang pasok naman, sabi ni Pastor Tidon, uuwi ako dito po. Uuwi ko. Maghanap ako ng pera o paano. Pero bago siya umalis, siyempre kami, Panginoon, alam niyo po ang aming sitwasyon. Hindi ka naman pwede magtrabaho na mag-aaral ko na. Lord, alam niyo po. Di ngayon, umuwi na siya. So kami lang mo na iwan mo yung mag-asawang kamata ko, na magbuyan ko lang po sa natin. Dito sila nakabalaw.
mo na merong naglagay ng pera sa kamay ko, ngunit ko ko nakita. Nakaraan po ang ilang minuto, marahil mga 15 minutes po. Umatong po yung mag-asawang kanong sa loob na kinarulungan ko. Yung paralan ng ligaya, hindi nila mabigkas yun. Ligaya, yun ang pagbigkas nila. Ligaya, sabi nila sa akin. Kung sabi nila, meron mali pa pumasok at meron kami sasabihin sa iyo. Sabi ko, ano kayo sasabihin ng mag-asawa mo? Baka magsingil na sila. Di ngayon, sige po. Ganito yung sinabi nila ko sa wikang Tagalog. Ligaya, sabi niya. Sabihin mo lang kay John. Kanina, nag-pray kami mag-asawa. At nausap sa amin ng Panginoon, pinakita kayong mag-asawa. Ito sasabihin ko sa inyo, sabi niya, na huwag kayong mag-alala sa gagamitin ninyo, gagastusin ninyo dito habang narito kayo dahil may tugunan. Mari ba natin palagpanan natin? Yun po, tinatanong ko, tinatila sa tingin po, sino yung tao na yun. So, nagpasalamat po ako ng buong puso. Nakita ko po, mga kapatid, gaano man kalaki ang pakailangan mo, mas malaki ang Diyos na pinaglulingkod. Nakapag-aaral po kami sa Bible School na ang Diyos ko, tungkol. Kasi kung mag-aaral ka ngayon sa Bible School ng 4 years o 5 years, napakalaking halaga po yun. Ulit nakita ko po yung katapatan ng ating Panginoon. Alam ko na sa buhay natin, naranasan po natin yung magtiwala ka sa Diyos at hindi ka pinapahiya ng ating Panginoon. Amen po ba? Halos hindi ka makapaniwala. Ikaw ay nagtiwala sa Diyos. Number 3. Isa pa po natin tandaan upang masaya. Masaya tunay. Hindi ka mag-stress at mag-depress. And wilderness, He is the only one God in our lives. Sa ilang, Siya lamang ang nag-iisang Diyos. Amen. Wala na pong ibang Diyos. Maliban lamang sa Kanya. Kasi nung time na naglalakbay po ang Israelita, dami nilang Diyos-Diyosan. Then hawaan po sila ng mga Amalekites na ibang mga lahi. Kaya pinagbawal ni Yahweh, huwag kayong makialam sa Kanya para hindi kayo mahawaan. Ngunit sila ay nakiisa doon. Kaya ang daming Diyos-Diyosan na sinasampan ng mga Israelita. Tandaan natin ito. Kahit sa panahon ng pagsubok, na hindi mo maunawaan na ma-enjoy mo ang buhay Kristiyano at iyan ay kayo makarating sa lupang pangako. Tandaan mo na walang ibang Diyos maliban lamang sa Kanya. Amen! Nag-iisang Diyos! Hallelujah! Ang dami nila santo. Kung sa atin may santo ninyo, may sinasampan ng mga tao. At ayaw ng Panginoon na mayroong ibang Diyos. Siya lamang ang nag-iisang Diyos. Pang-apat ang pag-uwi. Dapat natin tandaan upang ma-enjoy mo kahit matindi yung pinagdadaanan mo kapatid ay na-enjoy mo at iyan ay kayo makarating sa lupang pangako. Basahin po natin 1, 2, 3, go. Lord, He is Lord. Kinakanta natin yun. He is Lord. Siya lamang ang Panginoon ng buhay natin. Sa ilang po, dapat natin tandaan na in wilderness we should acknowledge Him as our God and Father. Siya yung ating Ama at Diyos. Kasi nung ibinigay ko yung 10 utos kay Moises, natagalan po sa Mount Sinai. Kulang po si Moises. Hindi na makapagkita yung mga tao. Nag-ano na po si Aaron nag-alala na po. Dahil magkalaga, sige, ito yung rama yung kalasyo. Yung
Moises yun, sa galit niya. Inaayos po niya yung bato na kung saan nakasulat po yung Ten Commandments po. Kaya sa ilang po, upang tayo magtagumpay at tayo makarating sa lupang pangako, ano po, sa ilang dapat nating kilalanin na siya yung ating Diyos at Ama. Diyos at Ama. Wala nang ibang Panginoon. At yan po na tayo makarating sa lupang pangako. Mga kapatid, ano ang sitwasyon na meron ka ngayon? Magtiwala ka sa Panginoon, hindi ka pahiyain ng Diyos. Sa ating conclusion ng mensahe ito, Journey in the Wilderness. Paglalakbay sa ilan ay meron tayong apat na dapat tandaan. In the wilderness, sabi ko dito, we should worship God. Sa panahon na hindi mo maintindihan, sa panahon na madilim ang kapaligiran, sa panahon na hindi mo na maintindihan kung ano nangyayari, sambahin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos. Number 2, in wilderness, we should trust God. Magtiwala ka sa Panginoon. God, magkatindi ang sitwasyon na pinagdadaanan mo. Magtiwala ka sa Panginoon, hindi ka mahihayin ng Diyos. In wilderness, He is the only one God. Wala nang ibang Diyos. Kaya sabi niya, sa babae na magtiwala sa karwahe niya, sa pagdigma niya, sa ganito, etc. Sabi niya doon, magtiwala tayo sa Panginoon. Pag-uli, in wilderness, we should acknowledge Him as our God and Father. Jehovah Jireh, ano po ang ibig sabihin? Sabi ko tapos, pakita mo mahal, in wilderness, at Jehovah Jireh. Ano yung sabihin ng Jehovah Jireh? Diba si Abraham, ano po natin? Sabi ni Isaac. Sabi ni Isaac. Nandito si Dr. Isaac. Sabi ni Isaac, Ama, Ama, di may apoy na may sundang na. Anong tanong ni Isaac? Nasaan ang kordero na ihandog? Wala na pala ni Abraham. Sikalanti. Hindi niya masabi. Ngunit paglingon po ni Abraham na matapos niya ng saksakin niya na talaga, may tinig ko nagsabi, Abraham, mag-usap tayo na lang, pinapatunayan mo na sa akin kung gaano mo ako kamahal. Paglingon niya, may nakita siya, kung sabi natin, usa na na, gusto ko ay katalo mo sa mga tinig-tinig, at pinapinoon ni Abraham na pampalit na handog kay Isaac. Kaya ang lugar na yun ay tinawag niyang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh means the Lord will provide. The Lord will provide. The Lord will provide. Kahit yung mission natin, kailangan magtanong, pero the Lord will provide. The Lord will provide. Yun ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh. The Lord will provide. Kaya mo bang sabihin na ang Diyos ang katugunan? Banggitin niyo po, ang Diyos ang katugunan. 1, 2, 3, go! Jehovah Rapha, the Lord our healer.